Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo ng mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus sa mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tampok po sa ating unang pagbasa ang mga karakter ni Naomi, Ruth at Orpah. Magbilas po sina Ruth at Orpah. Samantalang si Naomi ay biyanan nila. Pare-pareho na po silang byuda sa lugar ng Moab, kung saan napadpad dati ang pamilyang Hudyo ni Naomi nang magkaroon ng matinding tagutom sa Bethlehem na kanilang bayan o bayan ng mga Hudyo. Dito na po nakapag-asawa ang dalawang anak na lalaki ni Naomi. Ang napangasawa nga po sina Ruth at Orpah hanggang si Naomi ay nabiyuda. And then, later on, pati na rin sina Ruth at Orpah. Kawawa dati ang mga biyuda sapagkat ang halaga ng mga babae ay nakasalalay sa mga lalaki. Kawawa sila, lalo pat wala pa silang anak kahit isa, at kung wala rin silang anak na lalaki. So dahil kawawa silang magkakasamang biyuda, naisip ni Naomi na bumalik na ng Bethlehem, lalo pat nabalitaan nila na maganda na ang ani sa bayang pinagmulan nila. So gumayak ang tatlo. Nang sila'y papunta na ng Bethlehem, naisip marahil ni Naomi, teka, ako nga lang pala ang Hudyo. Ang Bethlehem ay bayan ko at hindi bayan ng mga manugang ko. Papaano na ang dalawang manugang kong ito, sina Ruth at Orpah? Papaano ang kinabukasan nila? Kasi naman ang mga Hudyo ay hindi nakikirelate ganun-ganun na lamang sa mga hindi Hudyo. Lalo na sa mga Moabita na ang lahi ay dating kaaway ng lahi nila. That is why inutusan na talaga ni Naomi ang mga manugang niya na huwag na sasama sa kanya. Dalawang magkaibang reaksyon ang natanggap niya. Si Orpah, sinunod siya. Naiwan si Orpah sa Moab. Pero si Ruth, nagpumilit na sumama sa kanya. Hindi po mali ang ginawa ni Orpah. In fact, sinunod lang niya ang biyanan niya. Pero higit namang dakila ang ginawa ni Ruth. Sapagkat ang ginawa ni Orpah na pag-aalaga sa biyanan nila ay ginawa din naman niya. Pero ang kanyang pag-aalaga ay hindi niya nilagyan ng tuldok o hangganan. Ang kanyang biyanan ay kanya pa ring sinamahan. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin ang pag-summarize ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga utos ng mga Hudyo. Sa pamamagitan ng dalawang magkaugnay na batas, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao. Batas ng pag-ibig. Kung tutuusin, napakaraming batas na sinusunod at sinasaulo ng mga Hudyo. Kung bakit? Sa batas ng pag-ibig, nag-concentrate at nag-zero in ang ating Panginoong Hesukristo. And that's because love is the fulfillment of laws. Sapagkat kapag ang buhay natin ay pinangungunahan ng pagmamahal, hindi lamang tayo susunod sa batas, higit pa sa inasabi ng batas, higit pa sa dinidikta ng batas, higit pa sa binibigay ng batas ang ating ipapamalas. Hindi lamang tayo sa minimum, ang ibibigay pa natin ay maximum. At tulad po ng halimbawa, ni Ruth at Orpah, gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, walang mali kung hustisya o katarungan ng pagbabatayan, walang mali kung batas ng pagbabatayan, walang mali sa ginawa ni Orpah. In fact, naalagaan naman niya ang biyanan niya, di ba? At sinunod nga lang niya ang iniutos ng biyanan niya. Walang mali sa ginawa niya. Pero ang binigay niya, yung minimum lang, yung sakto lang kumbaga, yung hinihingi lang ng batas ng katarungan at justisya.
Pero tingnan po ninyo ang ginawa ni Ruth. Hindi lamang niya binigay yung hinihingi ng batas. Kung ano yung ginawa ni Orpha, ginawa din niya eh. Inalagaan din niya ang biyanan niya. Pero dahil sa siya'y pinamamayanihan ng pag-ibig para sa biyanan niya, ang ibinigay niya ay hindi lamang yung minimum na ibinigay ni Orpha, kundi yung maximum na maibibigay niya. Hindi lang sakto, kundi sobra-sobra. Isipin po ninyo. Kaya meron tayong Song of Ruth eh. Ang sabi niya dito, saan ka magpunta, doon din ako pupunta. Saan ka man manirahan, doon po rin ako maninirahan. Ang bayan mo ay magiging bayan ko. At ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. Sobra yon. Eh pwede naman kung saan tumira, doon na lang din siya tumira. Samahan niya ang biyanan niya. Kung ano ang magiging bayan ng biyanan niya sa Bethlehem, pakikisamahan niya. Pero ang Diyos ng biyanan niya ay yakapin at sampalatayanan din niya. Sobra yon. Kasi I doubt kung iyon ay ginawa ng biyanan niya nang mapadpad sa Moab na bayan naman niya, bayan ni Ruth at bayan ni Orpha. O hindi ba't ang ginawa lamang ng biyanan niya, nakisama lang sa mga kababayan niya, sa mga Moabites, pero hindi sila sumamba sa mga Diyos-Diyos ang sinasamba nila. Pwedeng ganun lang gawin niya. Ang iganti niya sa biyanan niya. Pero higit pa doon ang ginawa at binigay niya. Kaya nga, diba, sabi ko minsan, para sa taong tunay na nagmamahal, kulang ang salitang sobra. At papaano mo ma-ignore, papaano mo hindi mapapansin, paano mo hindi maaalala, papaano mo kalilimutan ang mga taong ganyan na kung magbigay hindi sakto lang, kundi sobra pa sa kakayanan nila o sa inaasahan mo sa kanila. Parang yung lola ko, si Lola Nene. Namatay po siya. Siya ay taga Vizcaya. Actually, nandun yung marami naming kamag-anakan sa mother's side, sa lola side. Actually, si Lola Nene ay hindi ko direct na lola. Kapatid siya ng nanay ko, si Lola Nene, taga Vizcaya. So, it so happened na nasa Baguio naman ako itong linggong ito. Kaya, may excuse na talaga akong hindi makapunta sa kanya. Kasi yung retreat po namin, isang linggo yun halos. At obliged kaming umatin doon. Kaming lahat ng pare dito sa Bulacan, mga paring Bulakenyo, kasama ang ating minamahal na Obispo Dennis Villarojo. Nagsabi na talaga ako sa pamilya na, pasensya na po, retreat po namin, hindi ako makakapunta. Okay po, Father. Hindi naman na sila din umaasa. Isa pa, kung ako man ay pupunta, isipin po niyo yung magiging hassle, ha? From Baguio, pupunta ako ng Vizcaya. Mga 4 hours yun, via Ambuklao Road. Yun po yung daan na hindi ka napupunta ng Pangasinan from Baguio to Nueva Vizcaya na. Kaya lang, sabi nga ni Father Pope, nang tanungin ko, kamusta daan? Sabi niya, Father, magdasal ka na lang. Kasi, bangin Ang tagal na biyahe, puro zigzag pa, at sa tagal-tagal ng biyaheng yon, talagang bangin. Mapapalapit ka talaga kay Lord. Ang magiging biyahe ko ay gabi pa. Isipin nga po ninyo. So yung hassle. Pagkaraan ko namang magmisa, kung mapunta ko, sakali, babalik ako dito. O isipin po ninyo. Halos wala ka ng tulog nun. Baguio, Vizcaya, tapos dito. Ang biyahe mula Vizcaya hanggang dito, merong 6 hours, 7 hours. Kasi may pakumpisal at meron akong misa. Anyway, so yun ang sistema. Inisip ko na talagang hindi pumunta. Pero, alam niyo yun, hindi ako patahimikin ang aking konsensya. Kaya nagpaalam ako sa obispo at pinayagan naman ako. Salamat po, Bishop Dennis. Kasi malaking bagay sa akin yun. And as much as I told you, hindi ko matiis ang aking lola. Hindi ko magawang set aside na lang o kalimutan. Hindi niya ako direct na apo, Hindi ako anak ng anak niya. Anak lang ako ng pamangkin niya. Pero yun nga Kahit hindi niya ako direct na apo, pero sobra-sobra ang sa akin ay pagmamahal na pinigay niya. Sabi ko nga sa sermon ko, nung ako'y nagmisa, nang tumuloy nga po ako sa Vizcaya, maraming mga lolo at lola pa sa father side at sa mother side. Pero masasabi kong iba si Lola Nene. Dahil yung binigay niya sa akin pagmamahal, hindi niya sinabing directly or indirectly, hindi naman kita direct na apo. So ito lang ang para sa iyo. Ito lang yung atensyon, ito lang yung care, ito lang yung concern, at ito lang yung tulong o pagmamahal. Hindi. Binigay niya sa akin sobra. Baka nga mas marami pa siyang nagawa na tulong sa akin, higit pa sa aking tunay na lola. So paano mo makakalimutan yung mga taong ganyan? Diba? At tulad na lang, halimbawa, pareho mong mahal ang mga magulang mo.
Pero iba siyempre yung magulang mo na alam mong may mas pinakamalaking sakripisyo para sa inyo. Pareho mong mahal ang mga anak mo. Pero iba siyempre yung anak mong alam mong pinaka may pagmamahal, concern at respeto sa iyo. Pare-pareho mong mahal ang mga kapatid mo. Pero iba siyempre yung kapatid mong pinakaramdam mo ang malasakit sa iyo. Pare-pareho mong mahal ang mga kaibigan mo. Pero iba siyempre yung kaibigan mong subok mo ng maasahan mo. Iba. Pare-pareho. Pero bakit nag-stand out at nagiging iba? Kasi yung pare-pareho lang na minimum ang binibigay, yung sakto lang. Yung nag-stand out, hindi lang yung sakto, kundi yung sobra, yung maximum ang binibigay. Again, dahil sila nag-stand out, paano mo sila mag-ignore? Paano mo sila set aside? Paano mo sila matitiis? Paano mo sila makakalimutan? Isipin po ninyo, bukod sa ating first reading ngayon, saan at kailan nyo pa narinig ang salitang Orpha? Sige, may gumagamit bang pangalang Orpha? Meron ba tayong Song of Orpha? Alay, wag mong pangaraping maging Orpha. I mean, hindi lang sa pangalan, kundi sa buhay, sa mga ibinibigay. Wag yung sakto lang. Wag yung minimum lang. Kasi madali ka ring makakalimutan. Again, yung mga Orpha, hindi sila masamang tao. Binibigay nila yung kung ano yung sinasabi ng batas. Pero hindi natin masabi na talagang sila'y napakabuting tao. Kung ang ibinibigay nila ay hindi sobra, kundi yung sakto. On the other hand, tingnan niyo po si Ruth. Ang daming pangalang Ruth. Meron tayong Song of Ruth. At ang pinakamahalaga, hindi lang sa hindi siya nakalimutan ng tao, hindi rin siya nakalimutan ng Diyos. Kung ipa-fast forward po natin ang eksena sa first reading, o diba, ang doubt ni Naomi, kawawa si Ruth pag sumama sa kanya. Kasi dayuhan, isang Moabita, paano makikirelate sa kanya ang mga Hudyong kababayan niya, kababayan ni Naomi? Pero alam niyo nangyari? Nagpaalam kay Naomi si Ruth na kukuha ng mga leftovers. Kasi isa sa mga dinidikta ng batas ng mga Hudyo, kapag may paani, sobrahan mo. Huwag mo nang kukunin yung mga sobra-sobra. Hayaan mo yung mga dukha, yung mga dayuhan na kumuha doon. Okay? Akalain mo sa napakalawak na lupain ng mga sinasaka at inaani. Abay, nagpunta si Ruth sa anihan kung saan nandun ang isang Hudyo na magkaka-interes, magkakagusto sa kanya. Ang mag-aahon hindi lang ng buhay niya, hindi lang ng finances niya, kundi ng dignidad niya. Ang maglalapit pa sa kanya, sa Diyos talaga, sa tunay na Diyos na si Yahweh. At alam po ninyo sasabihin ni Boaz sa kanya, yung Hudyong magkakagusto sa kanya, hindi exact words pero hindi mo iniwan yung biyanan mo eh. In other words, paraphrasing it, parang sinasabi ni Boaz kay Ruth, iba ka, hindi mo ginawa yung ginawa ni Orpha, na iniwan ang biyanan mo kahit pwede mo nang iwanan siya. At kung magbigay ka, kung magmahal ka, hindi sakto, kundi maximum talaga. Hindi siya kinilimutan ng Diyos. Magsisimbang gabi na naman ha, pag binasa yung talang-angka na ng ating Panginoong Jesucristo. Ama ni ganito, ama ni ganon, ama ni ganito. Di ba? Puro ama, puro lalaki. Kasi ang kultura ng mga Hudyo ay makalalaki. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kawawa ang biyuda. Sapagkat ang halaga ng mga babae sa lalaki, nung kapanahunan ni Kristo, kapanahunan nila. Kaya puro ama, puro lalaki. Pero may mababanggit na pangalang babae. Bukod sa pangalan ni Maria at ng very few na iba, pangalang Ruth ay babanggitin. Naging bahagi ng family tree of Jesus. Ganon sa buhay na ito. Hindi kakalimutan ng tao at sa buhay sa kabila, hindi kakalimutan ng Diyos. Ang mga tao, kung magmahal ay hindi sakto kundi sobra. Kaya sa atin na mga nagmamahal ha, magtingin-tingi, magsakto. Yes, mahirap. Pero kung gusto mo ang kabutihan mo ay mag-stick at matandaan, magmarka sa buhay ng tao, huwag kang magbibigay ng sakto. And besides, ang Diyos ay the best. Ang langit ay the best. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever conceived what God has prepared for those who love Him. So, kung ang Diyos ay the best, kung ang langit ay the best, ang langit ay for those who are doing and giving their best. Tandaan ninyo yung sabi ng Panginoon na kung ang kabanalan ninyo ay tulad lang ng kabanalan ng mga Skriba at Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Always give and do your best. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos, hindi ako magdududa. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ko magbigay ng hindi lamang sakto, hindi sobra. Sobra mo di naman akong mahalin. Sobra mo di naman akong intindihin at patawarin. Tulungan mo kong magawa din ito kahit papaano. Sapagkat kung minsan naiinis ako, kasi hindi naman nasusuklian ang pagmamahal na binibigay ko. O minsan, ayoko rin namang maabos. Pero bakit ko nga ba iisipin kung ano ang pagmamahal na binibigay sa akin? Kung po pwede naman akong magbigay ng pagmamahal ng higit pa sa ibinibigay sa akin. Mahirap, pero tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako. Hallelujah! Ayokong may masabi pa sila na kulang ang binigay ko sa kanila. Hallelujah! Lalo pa ayokong sabihin mo, Panginoon, pagharap ko sa iyo, na kulang ang panalang ipinamalas ko. Siya ay muling babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat hindi kinakalimutan ng tao, lalong-lalo na ng Diyos. Ang taong kung magmahal ay lubos-lubos, kung lalapit ka kay Jesus. Magdasal ka, magsimba ka, manampalataya ka sa Diyos upang mas matulad din tayo sa Kanya na nagbibigay hindi ng sakto kundi ng sobra. Mayroong magandang mga sa Kanya rin naman manggagaling ang ibibigay natin sa iba. Hindi lang material na bagay, kundi ang ating pagmamahal, ang ating sakripisyo, ang ating pagpatawad, ang ating buhay. Sa Kanya tayo hihingi ng supply. At Kanya na rin mang ibibigay. Lalo pat kung gusto nating ibigay ang best natin sa iba, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.